Hi mga kabay, good morning sa inyong lahat. Isang magandang araw sa inyo. Dito naman ako sa maliit na garden ko sa taas. Naglilinis. Saka may mga kabay. Tingnan nyo naman. Ang limon ko biglang namunga. Yun mga kabay oh. Daming bunga sa limon ko. Hindi mga kabay. Pumunta ako kahapon sa sa binibilhan ko ng mga halaman dito sa Dubai. Sabi sa akin ng kaibigan ko, kasi alam niya alam niya na suki ko na kasi siya, doon ako laging bumibili ng mga halaman, mga chili, yung limon ko na isa, sa yung dati pa yung mga tanglad ko, doon ko binili sa kanya. Pupunta ko kahapon, sabi niya, Indiano, sabi niya sa akin, may bibigay ako sa iyo, regalo ko sa iyo. Ano yun? Niya, kasi ikaw, suki na kita, lagi kang bumibili rito. Tinanong mo na niya kung yung limon mo ba nung nakaraan na binili mo, namumunga na ba? Namumulaklak pa lang? Sige, may regalo ako sa'yo. Bibigyan kita ng isang puno ng limon na may bunga na. Ito yun mga kabay. Natutuwa kasi siya kasi doon ako laging bumibili. Sige lang mga kabay, minsan pupunta ako doon. Ipakita ko sa inyo kung ano yung mga tinda nila. Diba? Marami pa silang tinda, mga garden na garden ng mga pang garden, mga lupa, dami ng mga tanim doon, mga talong, mga bulaklak. Pero ito binigay niya sa akin kahapon. Mga kabay, tingnan nyo, ang dami ng bunga oh. Biglang namunga yung limon ko, mga kabay. Ngayon, itatanim ko to rito sa dito ko to itanim. Ito mga kabay oh. Dito ko to itanim sa malaking taniman ko. Dito ko to itanim. Ready na. Pero bago yan, muna, tanggalan muna natin ng niya, para mabilis siyang lumaki. Kasi ang laki ng kaang ko eh. Natutuwa kasi yung kaibigan kong Indiano doon. Pangalan nun si Muhammad. Sila, doon ako laging bumibili sa kanila ng ng mga halaman ko. Yan. Tanggal na. Tanggal na mga kabay. Yan. Tanggal na oh. Mga kabay oh. Ang daming bunga ng limon. Dito ko ito itatanim na yon. Sa tabi ng chili ko. Yan. Tapos ng pagtatanim, bilis lang. Pag alam mo na talaga kung paano, ang bilis mo lang magawa. Kita yung magabay. Ito naman yung ko, atsal ko. Yan. May bunga na. Galing talaga. Galing. Ang galing mag-alaga ng mga kabay nyo, mga kabay. Ito nga pala, yung mga kaibigan nating magsasaka sa probinsya. Magandang umaga sa inyo, magandang hapon. Ingat kayo lagi dyan. Lagi kayong pag sa oras ng kainan,
kain talaga kayo kasi mahirap magugutom pag may trabaho ka. Kami noon may magagahan kami sa umaga, tapos mga alas 9 may snack pa kami. Gagawa yung nanay ko ng champurado. Yun. Saka alas 11, yun, tanghalian na. Ayun, ano nang oras na ngayon doon? 1:30 na. Sa trabaho sila ulit kasi alauna balik ulit sa trabaho eh. Ganun ang buhay ng probinsya. At alam na alam ko yun. Kasi diyan ako nanggaling, mga kabay. Kaya dito, kung may itatanim ako, bilis lang. Bilis ko lang gagawa kasi alam ko na kung anong gagawin ko eh. Kaya ang resulta, yung mga tanim ko, ang ganda ng tubo. Kaya hindi ako magsasawang mga kabay na ipakita sa inyo kung anong ginagawa ko rito sa maliit na garden ko. Pero wag natin kalimutan, next week matatapos na ang taon. Bagong taon na. Salubungin natin ng bagong taon ng masagana. Yung iba kapos man sa buhay, pareho tayo. Pero lagi natin tandaan, mayawa ang Diyos. Magsikap ka lang na dala panalangin at lagi nating isipin, laging pantay lang. Lumaban tayo ng pareho. Ganun ang buhay ng mga mahihirap. Hindi katulad sa mga mayayaman ngayon. Hindi ko man nila lahat, pero sa mga araw-araw kong panonood ng balita, mga korupsyon sa atin sa Pinas, yung mga tax natin ninanakaw, nakakagalit. Kaya lalo kong naalala si Pangulong Duterte. May mga corruption man noon, pero napaliit niya, napigilan niya. Pero ngayon, may nangako pa sa atin. May nangako pa. Bago daw mag-Christmas, may makukulong na mga malalaking isda. Malalaking isda pa yung nakulong? Hindi. Mga sapsap lang, sabi ni Idol Marcolita, Rodante Marcolita. Mga sapsap lang ang nakulong. Walang malaking isda. Saan ang malaking isda ngayon? Nagpakasaya. Kaya minsan maisip ko ano na nangyari sa Pinas na pinanggalingan ko. Puro korupsyon. Pira natin ninanakaw. Tax namin ng mga OFW ninanakaw. Kaya minsan nakagagalit. Pasensya na kayo mga kabay. Kasi masama ang loob ko sa mga magnanakaw eh. Buti na lang may dalawa tayong idol ngayon sa Kongreso. Si Kong Libiste at saka si Kong Marcolita. Paulo Marcolita at saka si Kong Leandro Libiste. Tama talaga ang sinasabi, ang kasabihan. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sila ngayon ang pag-asa natin. Kaya Kong Libiste, Kung Paulo, lumaban kayo. Nasa likuran nyo lang ang taong bayan, lalo na kami mga OFW. Pagpatuloy nyo ang ginagawa nyo, huwag kayong matakot, dahil suportado namin kayo. Pagpatuloy nyo ang ginagawa nyo,
Siwalat nyo lahat para malalaman namin. Kasi wala kaming boses dyan. Kayo ang boses namin. Kayo matakot. Diyan na mga kabay ha. Ako natamaan din sa mga mga nangyayari ngayon kasi isa ako, OFW ako eh. Nagpadala ng pera, bayad ng tax, tapos nakawin lang. Mabuti pa magtanim na lang ako. Ay naku, pasensya na mga kabay. Mabuti pa yung mga kaibigan ko magsasaka. Tahimik ang buhay kahit mahirap. Makakain lang ng 3 araw sa isang araw, matutuwa na. Pero yung iba, sobra-sobra yung mga kinakain, wala pa rin kasiyahan. Sige mga kabay, tapusin ko lang tong kasi maglilinis pa ako rito. Tanggalin ko tong mga layang-layang dahon sa mga sili ko rin. Sige mga kabay, ingat kayong lahat. Isang mapagpalang araw sa inyo. Magandang umaga, magandang hapon sa Pinas. God bless sa inyong lahat.